Start natin mga clear, ha? Kasi, di ba kahapon may findings yung binigay, in summary lang, sinabi ni Senator Amy na meron siya nakikitang mga violations. Diba? May mga may mali at mukhang may tinatago. Di ba? Sabi nga natin, ang puna kasi natin, kaya siguro ganun yung kanyang findings kasi yun yung gusto niyang maging findings. Diba? Yun yung gusto niya maging findings. Teka na, ayusin natin ito. Parang yan. Yun ang gusto niya maging findings. Kasi sabi nga natin, mga kinumbida niya, yung tipong mga opinion, yung gusto niya ring madinig. Ito. Pero, di ba? Sabi may violation, bakit ginamit yung diffusion, may violation sa pag-aresto, sinuko na ang soberenya. So, pakinggan natin, kapwa niya senador, mga ka-clear. Pakinggan natin kung ano ba ang opinion. No? Ito, lawyer pa to, mga ka-clear. Diba? Lawyer pa to. Ni Senator, Senate President, Cheese Escuderos. Panoorin natin to, mga ka-clear. Okay. On that, na pwede isang Pilipino na ang warrant of arrest ay ICC at hindi niya dinaan sa local court. Article 59 of the Gusto ko ICC. lang maliwanagan. Imbis na sagutin ko ng diretso, nais ko maliwanagan yung posisyon na muna nila. Ayon sa mga abogado nila, hindi na valid yung ICC at Rome Statute sa Pilipinas dahil umalis na tayo doon. Bakit ngayon Rome Statute yung sinasite nila na basihan? Tama, di ba? Tayo nga mga clear ang ginamit dito, batas natin. RA 9851. Ang batas na to na RA 9851, hindi naman to ginawa sa panahon ni Pangulong Marcos. Ha? Mga ka-clear. Hindi to ginawa sa panahon ni Pangulong Marcos. Diba? Panahon pa ito. Sige, tignan natin. Ha? 2009? O, tignan natin anong taon, ha? O. Ito ay ginawa, pakita ko na lang. Diba? Baka sabihin nila, ginawa itong batas na to para, diba? Maging pamasak butas ni Pangulong Marcos. Ito, this is July, diba? Itong RA 9851 na yan. July pa yan, 2009, Kaninong panahon to, di ba? Kay Ma'am Gloria. Kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Hindi to ginawa para sa kasong ito. Di ba? 2009 pa to. Kaya nga, sabi nila, walang jurisdiction, ang ICC, yan din ang nakasampa ngayon sa Supreme Court. Pero ang tanong nga ni Senate President, sabi niyo walang jurisdiction, umalis na tayo. Bakit yan ang ginagamit yung batas? Diba? Bakit yung Section 59 ng Rome Statute ang ginagamit yung basihan? When in fact, kayo nagsabi na nakaalis na tayo sa Rome Statute. Nag-withdraw na. So, kung nakapag-withdraw kayo, bakit nyo nga daw ginagamit? Okay, tuloy natin. Yun. Hindi mo pwedeng sabihin hindi tayo sagop noon tapos gagamitin mo naman kapag conveniente sa'yo. So sana maging klaro sila sa posisyon muna nila kaugnay sa Rome Statute. Binding and valid ba o hindi? Yun. Mga kliyente, tatandaan nyo kahapon, may nagtanong din sa atin kung makikipagtulungan ba ang gobyerno if ever na magkakaroon ng mga conditions para ma-approve yung interim release. Masabi natin, paano natin tayo makikipag-cooperate sa ICC kung sila mismo nagsasabi na wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Diba? So, ano malabas, hindi ba, sabi ko, diba? Kung ganyan lang din, papasok tayo, di lahat ng iuutos ng ICC, i-recognize natin, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets. Diba? Mga assets nila.
Pero may nagtanong sa atin doon, sabi niya, hindi ba pwedeng ito lang? Ito lang ang pag-usapan, yung tungkol sa interim release? O di ba tama naman, bakit dapat napaka-conveniente kung ano lang yung papabor sa inyo, yun lang yung gagamitin. Pero pag hindi na pabor sa inyo, ay, hindi, wala na kami dyan. Di ba? So, buti nakita ito ni Senate President. Itong klase nung pag-aargumento. Nakita niya kung kailan dapat gamitin na pabor sa kanila, tapos bibitawan nila yung batas kapag hindi sa kanila, hindi sa kanila makakapabor. Di ba? So, ito, buti. Sabi ko nga siguro kahit hindi nag-hearing, kung nagtanong lang siya kay Senate President, baka nakuha na niya yung gusto niyang itanong, ito sa Senator Amy. Di ba? Marami naman ding eksperto sa Senado. Kasi kung binding and valid yun, edi valid yung warrant of arrest, applicable ang Section 59. Kung hindi binding and valid yun, paano nila magagamit yung Section 59? in their defense. You cannot have your cake and eat it too, ika nga. Di ba? Gusto nila, according to Senate President, sabi mo, hindi valid yung warrant of arrest. Di ba? Pero ang ginagamit mo naman batas, yung galing sa Rome Statute. So, paano mo ma-i-arrange yung conflict? Katulad na sinabi ko din kahapon, di ba? May conflict. Kung hihingi sila ng tulong sa gobyerno para sundin yung gusto ng ICC, mga conditions ng ICC, di parang lumalabas na nire-recognize natin ng ICC. Samantalang yun yung prayer nyo sa Supreme Court na huwag makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Saan tayo papunta nito? Mga ka-clear. Di ba? Tuloy lang natin. Mahaba ito Hindi mo pwedeng sabihin, hindi na yan applicable dito, pero gagamitin mo pa rin yung mga provision nun. Pangalawa, merong legal na konsepto sa Latin na sinabi ko na rin sa inyo nung nagdaan, pero hindi pa yata sa iyo. Na sinasabing male captus bene detentus o male captus male detentus. Wrong capture can translate into a correct trial. Wrong capture will never translate into a correct trial. Yan ang desisyong kailangan pagpasahan ng ICC. Kung may depekto nga ba sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, male captus nga, ito ba'y itatrato nilang bene detentus o male detentus? Ito yung mga clear. Okay, pakita ko lang. Tagal na itong pinag-uusapan dito sa atin, mga ka-clear. Pero nabanggit din niya, male captus bene detentus. Okay? Ano ba yan? Ano ba yan? Nasaan na ba yan? Wait. Wait lang po para mas mali. Ito. Okay. O, para mas maliwanag. Medyo malalim ang ibig sabihin. Okay? Male captus bene detentus. Wrongly captured, properly detained. O settled na daw yan sa doctrine in international law. So according to former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and Transitional Justice Expert Ruben Carranza, failure to arrest a suspect in serious crimes would cause more damage to international justice than infractions of local laws that would make such an arrest possible. So, tinitimbang din, di ba? Kung hindi ito maa-aresto, ba? Mas malaki ang danyos na maidudulot nito sa international justice. Kung ikukumpara mo, kung meron mang naging violation sa lokal, sa pag-aaresto. Diba? Pero syempre, maganda ito. Maganda itong pananaw. Pero doon tayo sa walang nalabag na anumang batas because
according to R8951, still, gagamitin natin yung batas natin, pwedeng isurrender. May residual power. Ha? Ang Pangulo. Oh, sige. Dito tayo. Ano ba yung sinasabing residual? Residual na yan, di ba? Oh. Okay. Tignan natin. Pero syempre, yung kakalaban dito, mga ka-clear, hahanap at hahanap. Ganyan naman talaga ang lawyering. Diba? Pero doon tayo sa accepted na mga principles sa international law. Okay? Yan. Sabi dito, residual powers of the president under political law and public international. Residual powers refer to those powers that are neither specifically granted by law nor expressly denied to the president. So, hindi mo na makikita. Yan specifically nakalagay sa batas. Pero, these residual powers are deemed necessary for the effective discharge of the executive functions. Okay? So, these are the powers inherent to the president as head of the state, chief executive, and commander-in-chief. Okay, bakit? In order daw to address situations where there are no clear precedents or statutory provisions governing certain executive actions. So, sabi nga natin, ang nangyaring ito, it's very new to us. Ngayon pa lang tayo magsusuko ng isang suspect sa ICC. So, using these residual powers and at the same time, mga ka-clear, RA 9851. Tandaan natin, ulitin natin. Share. Okay. 17. Nasaan ba yan? Section 17. Ito. Tayo pala. Yan. Okay? Diba? In the interest of justice, alam niyo na ito mga clear, uulitin ko lang. In the interest of justice, kita ba? Okay. The relevant Philippine authorities may dispense with choice to ng Pilipinas with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act, kasama ang crimes against humanity, if another court or international tribunal or tribunal is already conducting the investigation. So meron naman. Dito sa Pilipinas, wala pa. Di ba? Saka mga clear. With this scenario, with this, tingin mo, yung mga witnesses, laban sa kanila, hindi ba mawawala yung fear? May nagsumbong nga sa atin, mga ka-clear eh. Yung mga kamag-anak daw, saka yung mga kamag-anak daw ng mga EJK, yung mga magwi-witness, nakakatanggap sila ng mga pananakot. So, kung iisipin mo, mas dapat ba? Dito na yan dinggin? Samantalang wala pa tayong kaso? O ipaubayan na natin doon sa International Tribunal na may kaso na. Nasa RA 9851 naman eh. Wala naman tayo nilapag dito. Ito pa. Instead, the authorities may surrender. Ayan yan ang mga kaya. May surrender. Na natin or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Ayan kasi mga clients, sabi kong comma, naputol siya, di ba? Dito lang yan, to the appropriate international court. If any. Diba? Or, so this is another sentence eh. It's another idea. So this is an independent idea to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to applicable extradition laws and treaties. So, ibig sabihin, pag sa international court mo dadalhin, hindi siya papalo, hindi siya kasama sa pursuant to the applicable extradition laws. Pag isinurrender mo lang to another state, pag sinurrender mo to another state, dapat gamitin mo yung applicable extradition laws and treaties. Pero pag international court na, hanggang dyan lang yan. Hindi naman magkakaroon ng pursuant to the applicable international laws, extradition laws and treaties. Diba? So that's how to interpret that.
Sana, otherwise, dapat may comma rin dito sa bandang dito, di ba? Para itong pursuant, pasok kay International Court. Applicable din siya. Walang comma dun eh. Clear eh. So, let us see paano i-interpreto ng court. Okay? O sige, tuloy lang tayo mga ka-clear. Explain ko na yun sa inyo. Okay? Is now the trial still legal even given the supposed illegality of the arrest? 8 out of 10 na naging desisyon ng ICC, hindi tiningnan yung mga iso kaugnay sa pag-aresto. See? Ito dapat na ang kinausap ni Senator Ani para mas kumpleto na yung kanyang naimbestigahan. Diba? Tinuloy yung paglilitis. 2 out of 10. Sinabi nila, kung mali yung pagkaka-aresto, hindi pwedeng tumuloy ang paglilitis. So, depende kung saan babagsak ngayon yung korte kaugnay ng isong yan. Kung aling prinsipyo ang i-adapt. Yes, Sir, ma'am. kasi yung sinasabi ni Sen Bato ngayon, kahapon sa interview, yung kondisyon niya para magpa-aresto siya, kailangan ang mag-serve sa kanya ay local court. So, may bearing, tama ba yung paningin niya na yun, sir, na hindi siya dapat ma-aresto solely of an ICC warrant? Hindi naman ICC warrant yung ginamit eh. Interpol diffusion notice ang ginamit sa pag-aresto. Ang basihan ng diffusion notice na yon ay yung ICC warrant. But I think that is for the courts to decide already. And that is pending before the Supreme Court. Dahil bahagi si Senator Bato, kasabay ni dating Pangulong Duterte, na nag-file ng petisyon sa Korte Suprema na kino-question yung effectivity ng Rome Statute dito sa ating bansa, kaugnay nga sa warrant of arrest na inisu laban kay Pangulong Duterte na akala niya ay meron din laban sa kanya noong panahon yun. Okay, next question. May delay lang yan, Cecil. Parang you advise the members of the prosecution to parang mag-study or else hindi mo Okay, mga clear. Sa iba na yata yung impeachment na yan. So, puntahan pa natin to, ha? Mga clear. Puntahan pa natin to. Another issue to eh. Pero tingin ko, hindi ko na napakinggan kung nakasama dyan sa interview. Malamang. So, ito. Issue. Ha? Duterte's arrest did not compromise Philippine sovereignty. Ito lagi yung ginagamit nila eh. Para pang nag-aapila sila sa mga tao. Nako! Mali ang pag-surrender kay Pangulong Duterte doon sa ICC sa The Hague. Kasi sinusuko na nila ang soberenya ng Pilipinas sa isang foreign body. Diba? Ano sabi niya? Senate President Francis Chis Escudero believes that the Philippine sovereignty was not compromised when the Philippine authorities surrendered former President Rodrigo Duterte to the ICC. Hindi. Sabi niya, hindi. Escudero said point blank. Ayan pa, point blank. When asked about this argument during the kapihan sa Manila Bay Forum. Una, mga Filipino ang nagsampa ng kaso sa ICC. Tama. Bakit hindi ito nakikita ng ibang mga kababayan natin? Hindi ko nila lahat yung ibang mga kababayan naman natin nakikita yung kung sino ba yung nagsampa ng kaso. Pero sa ngayon kasi, siguro dahil sa maraming nag-vlog, maraming mga DDS, supporters, DDS pala, ang lagi nilang sinasabi, ang kumpas nila, pag sinabi ng isa, sinuko ang soberenya, lahat yan, sinuko ang soberenya, sinuko ang soberenya. May pattern, tingnan nyo yan. Pag isang araw ang topic nila, tungkol sa warrantless arrest, lahat yan, warrantless arrest, tuloy-tuloy yan. Diba? So, parang meron silang sinusunod na pattern. Sabi dito, una, mga Pilipino nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Diba? Pero ngayon dito napapansin eh. Especially ng mga DDS. Di napapansin na Pilipino nagsampa ng kaso. Pilipino nasawi. Tapos ito pa. Siyempre, may magaling. Sasabihin, bakit yung mga nabiktima ng mga drug addict na yan? Di nyo pinapansin. Diba? Ibang issue yun eh.
Yung issue na yon, kung ikaw ay napatay ng drug addict, ikaw ay na-RAPE ng addict, you can go to RTC, you file a case. Diba? File a case. Hindi pwedeng ikumpara yan. Diba? Sa EJK. Bakit? Yung EJK, ang gumawa, leader. Public servants. Human rights violations talaga yun. Yung ordinaryo na tao, na addict, na gumawa ng krimen, sakop na ng RTC yun. Diba? So, yung ipagkumpara, yun lagi yung sinasabi. Diba? Yung walang mga pang-debate ba? Pang-argue. Doon, nakakadiri. Pinagtatanggol pa nila. Yung mga addict. Saan naman nagtanggol ng addict dito? Kung kumakalaban ka sa EJK, ito ba ang gusto niyo mangyari? Pag kumakalaban ka sa ginawang war on drugs, sa madugong war on drugs, ibig sabihin mo, love mo na yung addict. Love mo na yung mga drug addicts. Drug mo na yung mga illegal drug dealers. Hindi, di ba? Maling equation yun. Di ba? Ibig sabihin, kapag kontra ka sa ginawa ng mga abusadong pulis sa pagpatay, ibig sabihin, pinopromote na ang drug addicts. O sige, gawa kayo ng krimen. Gawa kayo ng krimen. Yun ang malabo. Yun ang walang logic. Mga kakli. Ang daming ganyan sa DDS. Ganyan yung ano nila. Diba? Tapos magbabagaling pa, pati title nila. Kung paano nilang sirain si Atty. Conti. Physical pa, kumakatira. Ha? Abogado yun, ha? Accredited sa ICC. Tapos sa maninira. Isang homewrecker. O isang panatiko lang. Ah, layo eh. Tapos kumakapintas pa. Di ba? O makapintas ng physical, kay Atty. Conti, parang hindi nagparitoke yung namimintas. Parang gano'n yung dating, di ba? Anyway, sige, tuloy tayo. Okay. Eh, dapat lang dito, walang kung logic lang. Huwag kayo mag-ad hominem. Gumagawa lang naman ng trabaho si Atty. Conti. Sinasabi lang naman niya kung ano yung alam niya sa batas. Diba? Huwag kayo appeal to the emotions. Logic lang, batas lang tayo. Diba? Kasi iba, kumakamura na talaga. Parang pikon na talaga. Wag ganun. Diba? Huwag kayo mapipikon kasi logic lang. Okay, sabi niya, Pilipino, nasa na yan? Hindi ba nagawin, Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi ni Secretary Remulla, hindi ba nagawin ito? Wala namang dayuhan na naghimasok doon. Yan, sabi niya. Ulitin natin. Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba nagawin ito? Wala naman dayuhan na naghimasok doon. Sabi ni Senator Cheese, ni SP Cheese. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya ng kasong ito. At pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Escudero then compared Duterte's case to that of former Negros Oriental Representative Arnie Teves, was a pending case in the Philippines and is being extradited from Timor-Leste. Okay? So, bakit ginamit ito? At in-extradite? Wala naman sa International Court pa si Arnie Teves. May pending na kaso dito, si Teves. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito. Para harapin niya yon ang piniling benyo ng mga biktima at ang nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. Tama. Diba? Oh. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas, kaugnay sa issue at bagay na ito. At sangayon sa batas din, na umiiral sa atin, RA 9851, na sinight din naman sa hearing
pwedeng dalhin ang sino mga akusado, Pilipino man o dayuhan sa International Court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. So, hindi ba nasupalpal dito yung findings si Senator Amy Marcos? Kapwa niya na senador yan. Diba? Kaya lang, sabi nga natin, hindi ito yung mga tipong gustong madinig. Mukhang hindi ito ang mga tipong gustong madinig ni Senator Amy Marcos. Dahil meron siyang gustong mabuo. Diba? May gusto siyang mabuo na konklusyon at lumalabas mga clear. Pag pinakinggan niya sila, Speaker, si Senate President Jesus Escudero, pag pinakinggan niya sila Justice Carpio, mukhang masisira yung nasa ano niya, yung paniniwala niya. Na meron tinatago, na may pagkakamali, na meron naging violation. Diba? Kaya hindi niya yung kinumpida. Diba? Diba? Zero Eyes. Maraming salamat. Shout out po to Maricel, my wife, your biggest fan. Maricel, na asawa na Zero Eyes. Shout out. Hello, Maricel. At saka si Emer Amigo. Maraming salamat, Sir Emer Amigo. And Gary Grant Ditchas. Yan. And Nelson Copino. Thank you sa stars. Thank you po. Thank you. So, yun. Diba? Napaka-kompleto na po no sinabi ni SP Cheese. Pero, syempre, mukhang iba ang tinatahak ni Senator Amy. Okay? So, sabi nga natin, kung ito'y napakinggan na, di, makompleto na yung kanyang kanyang pag-iimbestiga. Diba? Okay, tika lang, batiin natin si Ami Catalan. Ito, sabi ni Ami Catalan. Drug addiction is a disease. Sana tulungan sila, imbes na patayin. Kung walang intervention, mas malala ang mangyayari. Benzir, hello Benzir. Alam ng mga biktima na wala silang makukuha ang hustisya, dito sila magsasampa. Senador nga napakulong sa mga inventong akusasyon. Diba? Senador nga napakulong sa mga inventong akusasyon o referring to Leila de Lima. Ano pa kaya mangyari sa mga kaso nila dito? Well, oo, di ba? Paano pa yung mga ordinaryo na witness? Magkakaroon ba sila ng tapang na dito sila magsalita? Di ba? Kung ang makakalaban mo ay ang kaso murder. Di ba? Di ba, MC? Melvin Malto. Ay! Hello po. 2070 film mention si Don for EJK. Oh. Ako si Juan Pinoy. Fishing nga, fishing. Siya may vloggers. Ginuto mo naman ako, Siomay. Pagtaya, aayaw. Madaya, pagtaya, aayaw. Oh. Emir, nabanggit po ni late Senator, William Defensor Santiago na tsaka lang tayo pupunta sa ICC kung ayaw o hindi kayang litisin ang kaso dito sa korte natin. Dapat na sinimulan, di ba? Dapat noon pa nila sinimulan to. Hindi na sila sampan ng kaso May sarili ng conclusion si Manang. O parang meron na, no? Di pa tapos, meron na Mild. Still live pa rin pa to. Opo, Mild. Rosemary Valdez-Bader. Okay, thank you, Rosemary Valdez-Bader. Chad Pascual. Uy, salamat po. Salamat po. From London. Thank you po sa bagong subscriber. Uy, doon sa mga bago po dito, bago nyo na mag-like. Tapos mag-subscribe sa mga bago. Thank you. Ma'am Judy Mayo, thank you po sa Star and Sunny G and Mylene Bumadong. Yan, thank you so much. Okay, ay, tala po. Wait lang. Yan. Yun.
So, nandito rin of course, si Maylin. Maylin, nakantahan mo na ba si Shiro Kansaki? Sino ba nagbe-birthday ngayon? Jollibee in Paris. Sino pa nagbe-birthday? Sabi ni, mayroon daw DDS dito, minumura ako. Mga TNT, sabi ko, nire-report ko kayo sa pulis. Oh, alam mo, kapwa naman tayo Pilipino, nagdi-discuss lang naman tayo dito ng batas, di ba? Okay, so sana kalma lang, kalma lang. Okay, meron tayong disclaimer dyan, of course. Oo, huwag tayong mag-away kung iba-iba tayong kulay ng politika. Ano lang po tayo, aral-aral lang tayo. Di ba, Tatay G's? Oo. Tatay G's, oo, yan. Okay? Sabi ni Benzi, rights ng pamilya ng biktima kung sa ICC nila gustong magsampa ng kaso dahil yun ang paniwala nila na doon nila makukuha ang hustisya. Oo, saka nandun pa rin yung fear, mga clear. Hindi natin mawawala yung fear nila, di ba? Oo. Junior Tung. Yan, sabi niya, okay na, bahala magbasa. Junior Tung, Criselda Salvador, hello. Ayan, from Malabon, lang tayo. Halos magkapit-bahay lang tayo. Uy, si Erolin from Hong Kong. Vivian Saremo. Vivian Saremo. Kung paniniwala nila walang due process ang pag-aresto kay Duterte, parang patas lang yun nun, mga biktima ng EJK ay no due process. So naramdaman din ni Digong kung sakali. Okay pa nga ang pagkakataon, di ba? Kay dating Pangulong Duterte kasi binibigyan siya ng karapatang due process. Di ba? Mapapakinggan siya. Ito, direct tagging Atty. Conti pa nga, sabi ni Ami Catalan. Di ba? Zinod Alipio. Yan, ay salamat. Marcel Pinpin. Ayan, Marcel Pinpin from Dubai. Buti na bati kita. Ayan, Efren Escape. Yan. Yan, Efren, Sir Efren, masyado marugdub ang iyong pananaw. Thank you for that. Pero, yeah. Basta ito na lang sige, basahin natin. Kundi ba naman mga SU, walang mga UTS, PCCK, PBBM na aresto ang Verdugo. Hoy, mga ang nagdemanda kay Duterte. Kapwa natin Pilipino na biktima ng pinapatay ni Duterte. Anong gusto nyo? Quits? Yan nasa kay Efren Escape. Yan. Okay. Alexander Guerrero. Shout out si Raymond TV and Versitas. Hello, Versitas. Jenny Abaldo and Arvin Laurio. Okay, Joel Carmen from Jeddah. Thank you po sa pag-subscribe. Gracie Tan. Luis Emilio Bragado. Yan. Tatay Jis, hello. Marbs Pega. Namikaze Minato. Fort Hokage. Yan. BPC Global. Pati nga. Ako ba? Nilatag na ba ako? Ay. Naku. Grabe. Hindi ba Red tag? Well, anyway, alam na ng mga tao, mga kaklir ngayon, kapag nired tag nila, ibig sabihin, hindi sang-ayon sa mga Duterte. Ganun ba yon? Ako ba to? O baka si Franz Castro? Si Kong Franz Castro. Hello, Let Reyes. Ayan, Cesar. Shout out daw. Liam TV 28. Okay. Ay, nandito si Banat Boy. Hello, Banat Boy. Ayan, thank you. Ay, si Banat Boy, meron din po itong YouTube channel. You can watch ito. Funny tong guy na to You can watch him po, sa kanyang Banat Boy. Oo, funny tong guy na to. Funny na malalim. Xbox Series J, Jubail. Yan. Saka si Noel Mendoza. Nicasio Santa Maria at saka si Don Pecto 73.
Si Cel, ayan, si Cel, Elias A, Michelle Ann Castro, uy, parang kamag-anak, McCoy's Adventure, and Ruzumeg. Ha? O, ayan, okay. Banat Boy, birthday ni Shiro Kanzaki. Okay, patiin. Happy birthday to you. Yan, si Shugo Sipe, she is extremely cynical person who criticizes anyone or anything that goes against her skewed conviction. Her interests are obviously self-serving. Yan. Okay? Ronaldo Bautista, Jobel din to. Yvette Evangelista, Bing Marie, MXV. And Sunny G, hello, thank you po Sunny G. Pakulay po, salamat. Okay. At saka Z, ito meron pa pala. Myla May, thank you, Myla May. And VMB, ay meron pa pala akong utang kay Bambini. Yung pa lang sa investment. Sige, promise. Thank you po, VMB Vinirod. Thank you po. Ayan, salamat sa iyo ha. So, meron pa po tayo isang live stream ha, bago po mag 8 o'clock. So, dapat tapusin ko ito kasi mamaya busy na tayo. So, see you in a while mga clear. Bye!